bayan, ito na nga. Pakinggan po natin ang napakamaramdamin at napaka-kaarte-arting barbilat na si Basti Duterte na kung saan matapos niya nga pong magpasarap at magpatigas ng yelo sa mga bars at clubs. Kung ano mang club man yun, o bar man yun, na kung saan talagang habang nalulunod po at lubog sa baha ang kanyang iniwang syudad, ang kanyang trabaho, iniwan niya po mga kababayan ko at pinagpalit sa pagpa-party-party sa dahig. O, eto na siya ngayon. O, makatapos po yun ha. O, eto na, pakinggan natin. Malaman nyo na I am only here as your instrument. I am not here for personal ambition. I am here to make this country work. Wow! Wala daw siyang ambition. Pero, nandyan daw siya para to this country works daw. So, meron kang ambisyon, di ba? Oh. Gago talaga din. Ba't ganito to mga utak nito, mga putang inan to, no? Siya pa? As your instrument. Oh. I am not here for personal ambition. I am here to make this country work. Masyado nang mataas yung masyado nang maraming nangyari. Grabe talaga mga utak nito mga to. 'Di ba? Oh. The core objective of one of the core objectives of PDP Laban. Alam mo, bago ka magbitaw ng gaganyan, sana ang inuna mo muna yung syudad mo. Gusto mong gawin dito sa buong Pilipinas, country works. Eh, yung bansa, yung ang syudad mo, yung ang bayan mo, iniwan mo, tangina mo. Tapos gusto mo pa dito ka mangingialam ka sa amin, sipain pa kita eh. Lolo mo. Di nga pumalag kay General Torre. Magyayabang-yabang ka dyan, gagod to. Diba? Country works, pinagsasabi mo. Umuwi ka dapat nun Davao. Hindi ka dapat lumayas. Impacto. Kayong magkakapatid ang hindi nagtatrabaho, mga hindot. Puro kayo gala. Umaasa kayo sa pasahod ng taong bayan, tapos wala naman kayong trabaho. Walang maasahan sa inyo. Diba? Oo. City nga, hindi mapa-work eh. Country pa. Mga buktong mga DDS. O, sabi ni malditang lola. Migil ka, Basti ah. Muwi ka ron! Boom! Ganyan yung tatay ko. Umuwi ka ron! Umaya na po, naglalaro pa kami. Umuwi ka! Ay, umuwi. Balawin kita. Umuwi ka ron. Ganyan yung tatay ko eh. Ang ipaglaro ako ng diba, nalaro kami ng pogs, ganyan, text. Pag dumating yung tatay, psst. Dead ma kunyari. YouTube, akin. Kasi taya. Pagtingin ko, nandiyan na yung tatay ko. Parang parang yung tatay ni Baki. Nakagano no. Mikron. Walang po, di na lang ako. Mikron. Ayaw mo ha? Upo. Uwi. Tuloy natin. Ito na. Is what? Is what? It is federalism. We have to remember this because we believe that in a federal system of government, we will be able to govern our... Uy, yung tahimik ni Philip ah. Alam niyo yung kanta na yan? Ay, isa pa. Kantayin nyo ha. 1, 2, 3, go. Nasaan ba yung tubo? Sino nakakalam nun? Tuloy natin. Sarap ng buhay, no? Magkano pa masahe dun sa dahig? Ta sila, ganun lang kasimple. Pamagustuhan lang pumunta ng dahig, magpalamig lang ng pepe.
Magpatigas ng yelo. No? Oh. Ourselves kung paano natin talaga gusto yung direction ng ating bansa. Look now, in a unitary system of government, anong nangyayari sa atin? We are paying our taxes. Saan napupunta ang mga buwis natin? Napupunta sa mga mamahaling alak pagpunta ng ibang bansa. Mag-inom-inom doon, makakita ka ng mga foreigner dyan na magsayaw-sayaw, may mga lalaki pa. Makita mo si Basti, talagang maganda ang titig doon sa lalaki kasi may abs ba. Oh, doon ba napupunta yung tax, Basti? Pagpunta ng dahig, pabalik-balik, walang kakwenta-kwenta para lang kumain ng alin? Humba? Back to you kagad, di ba? Ang kapal nitong putang inang tong magaganyan. Back to you naman sa kanya. Ganun-ganun. Babae sumasayo na long hair, putibo ako. Mga ganun-ganun pa, oh. Yeah, tapos pagsipat ng camera, oh, sumide view yung camera, at si Basti gumagano'n sa may, sa camera. 150. 150. Nanlilisik na yung panga eh. Ba't panga? Mangingilam. Akin yun eh. Ito si Basti, nakita sa camera, no? Waga doon, habang may sumasayaw na sa club. Tsura ni Basti, oh. 150. Mukhang tigang na tigang, eh. Dali natin. Instead of opening up the Blue Ribbon Committee on the flood control, kung saan nawawala ang trilyon-trilyon nating pera, Kaya pala. Kaya pala yun ang topic nila. Para nga naman may sisihin at may mapagtakpan. Bongo, ano ba sabi mo? Huwag politikahin ang pagbaha. Ang gagawin, Basti. Anak naman talaga ng tinokwa talaga kayo mga mga DD shit talaga, oo. Ay, ako. Sa mga katarantaduhan nyo, sa inyo lang bumabalik din eh. Kaya rin natin. Ay, nako. ano ang priority ng Mayor nyo. Ano priority na mayor nyo? Lumipad papunta ng dahig at mampokpok. Ay, pokpok. Mag-clubbing. Mag-inom-inom. At gumala sa dahig. Yan ang priority nitong putang inang mayor nyo. administration ngayon? Oh, tinuro pa yung administrasyon. Ikaw itong may katarantaduhan, tinuro sa iba. Di ba? Oh. Yung impeachment ng Vice President. Because we all know, pag hindi nila matatanggal ang Vice President ngayon, hindi sila makalagay ng presidente nila on the 2028 elections because he is a great threat sa presidency this 2028. Ano daw? Kanina ang usapan, Basti, federalism. Di ba? Oh. Tapos, tinalon mo, papuntang flood control. Tapos, tinalon mo, papuntang presidency. Mga loko-loko talaga to mga tanginan to. No? Anak. Si Pangulong Bongbong Marcos ay walang kahit anong kinalaman dyan sa impeachment na yan.
Maliwanag pa yan sa sikat ng araw. Lalo na tirik mga bandang alas 10. 'Di ba? At saan ka nakakuha na naman ng kabadigang statement na naman yan na gusto mo na namang ituro si Pangulong Bongbong Marcos? Presidente na yung mama eh. Tapos na, matatapos na nga. 'Di ba? Oh. Ang problema, yung kapatid mo, itong putang inang kapatid mong si Sara, saksakan ng tapang-tapangan, pero pagdating sa harapan, bobo, duwag pala. Boom! Nak ng tutsa talaga, oh. Ganyan sila, no? Kapag sila yung gumawa at may kasalanan, o sila yung gumagawa ng isang kapalpakan, isang sistema na bulok, na sumambulat sa taong bayan, ipapasa nila sa iba. At ganun kadali nilang gawan ng kwento at mga fake news kasi nga sila mismo yung gumagawa eh. Alam nila yung sistema. Alam nila kung paano gagawa ng chismis yung kanilang bibigyan kasi gawain nila yan. Mismong si Digong na nga nagsabi. Magtanim ako ng intriga dyan sa potang magkaso ako, magtanim ako ng kaso dyan. Pati mga testigo man, mga ebidensya man, magtanim ako dyan. Diba? Gawain ng tatay mo. Yan ang ginagawa nyo. Kasi kung literal po mga kababayan ko na meron silang ebidensyang hawak na magpapatunay sa Pangulo, sa mga akusasyon nila, matagal na nilang napa-impeach si Pangulong Bongbong Marcos. Right? Doon pa lang po mag-isip na kayo. Lalo na kung alimbawa lang ipagpapalagay ko yung sarili ko na nandyan sa kanila. 'Di ba? At ano ba, kilala kunyari akong sa nila. Bakit pa ako magpapakatanga na magsasayang ako ng oras ko, papagurin ko pa, magagastos pa ng pera, ang dami pang babayaran, kung literal na may ebidensya, madali nang ibato yan sa mga kongresista nilang hawak o sa mga senador nilang kaalyado. Right? Subscribe na agad. Hindi po, seryoso. Tama ba ako? Tama ba ako? Diba? Hindi gano'n na nangyayari. Right? Bakit? Kasi nga po, it's all fake. It's all chismis. It's all kwento. Nagets nyo? Kay Sara, hindi chismis, hindi kwento. Literal na totoo at nangyari. May video pa. Saan ka pa? Sakay na. Subscribe. Saan punta? Sa dahig. Boom. Tuloy ko ha. Now I go back. Tingnan nyo. Saan ka babalik? Dahig. Unitary system of government, presidential one. Oh. They have so much control and so much power, and that is centralized right now, kaya nangyayari sa atin to. The president can threaten anyone. Wow. Tingnan nyo. Wala. Sino ang tinreten ng Pangulo? Sige nga. Ang alam kong maraming tinreten, itong putang inang tatay mong karton. Boom. At itong kapatid mo na merong tinreten at inaktuan pang sasaksakin yung bugaw. 'Di ba? Si Pulong. Yung kapatid mo, sino ang tinreten bukod sa sinapak na sheriff? Mismong si Pangulong Bongbong Marcos, First Lady, at Martin Romualdez. 'Di ba tinreten? Binantaan, death threat. Ikaw pa, isa ka pa. Isang ulo lang naman ang kailangan natin. Ang ulo ni Bongbong Marcos. 'Di ba? Tangina mo. Subscribe na agad sa channel na laging may aral. Sa kanila yun eh. Gawain nila yun eh. Sila ang mahilig mag-threaten. Paano magte-threaten ng Pangulo sa kanila? Sige nga.
Hindi nga kayo pinapatulan eh. Simulat sa poll, pagtungtong ng 2021, ilang buwan lang, niratrat na ng mga alin, anti-Marcos, lahat ng mga DDS trolls, at pati yung mga kaalyado nila. Kaya paano nyo sasabihin sa amin na Pangulo pa magte-threaten? Inan to mga to? Loks ng tama talaga nito. Nasaan ba yung tubo? Lang natitira. Dalawa nating senador. No, isa nating senador. Kinulong nila. Bobo talaga to. Bading na bobo pa. Boom! May ebidensya, di ba? Kung may problema ka at nakakulong si Marcoleta o si Jinggoy, ang kausapin mo yung ebidensya. Yung ina mo, bakla. Boom! Alam mo, girl, you're so disgraced to our community because, why? Because this kind of thinking that we have, being an LGBTQ XYZ from the bottom of the division 3, from the dividend 4 minus to the X plus dominated by 1 down through the X factor of the letter Z to Z is equivalent to Y. Subscribe na. You know, kasi siguro, yeah, you have rain, this kinda, but it's not raining, you know. That's why you give disgraces to our sisters and brothers and Maris and tomboys. Boom! Subscribe na agad. Bakla, ayusin mo naman yung sinasabi mo. Nakakahiya ka. Sa totoo lang. Dapat tinatakwil, di ba, bro? Tags, maraming salamat, ah. Our guest candidate during the midterm elections, Rodante Marcoleta, just because he wants Bobo ka talaga, baste, sa totoo, literal. Ano sabi ni Marcoleta? May pag-amin eh. Kung wala siyang dinaldal sa kadaldalan ng bunganga niyang kulubot, eh di sana hindi siya napunta sa kinalalagyan niya ngayon. Sino ba nagsalita? Ako? Ba't kulubot ba yung bunganga ko? Boom! Pauti lang. to open the Blue Ribbon Committee on Flood Control. Anong ginawa sa kanya? Wow, pa. Ang bobo talaga nito, no? Kung makapagkwento, kala mo talaga yung sinabi niya, ganun talaga yung nangyari. Diyos ko, may proseso, baste, huwag ka namang ganyan. Parang sa parlor, bago ka makapagpakulot ng buhok, hindi pwedeng basta lalagyan mo ng rollers yan, na painitan mo, hindi ganun. Kailangan mo muna na suklayin ng mabuti, and then you brush it up and curl it up, and you put some chemical chemistry. And then you go by the book. And then you go by the, what you call that? The heater. May process, baste. Huwag kang ganon. 'Di ba? Gusto mo pagpasok sa parlor, bayad agad. Boom! Gupitan mo muna. Manicure, pedicure first, and then tsaka ka magbayad. Nantong bakla na to. Do we even have freedom at all at this point dito sa bansa natin? Oh, Boom! wala na daw silang freedom. Ano ginagawa nyo dyan? Ha? Ang ginagawa nyo ngayon dyan, walang freedom. Boom! Bakit ganun ang bobobo nilang lahat? Wala daw freedom, pero yung bunganga nila ngayon dyan, nagkakaingay sila dyan. Nakatambay sila dyan. May event sila dyan. Tapos walang freedom. Ang walang freedom, di kayo makakapag-ganyan. Diba? Kahit pa yung sabihin mo nga, tawag dito, pagla-live na ganyan, hindi rin kayo papayagan kung wala kayong freedom. Ano ba? Huwag kang tanga, baste. Bading na nga, tanga pa. Boom! Oh. The former president, Oh. nasan ngayon? He's in The Hague. Sino may kasalanan? Diba? Presidente na naman. Ang tanga talaga, no? Sino ba yung mga complainant? Anong year sinampa? Grabe. Mana-mana lahat yan eh.
'Di ba? From tatay down to ano yan, pinaka-single na ugat yan. Mahina. Tignan mo yung isa, yung Makati. Boom! Oh. It's in the ICC. And clearly, walang jurisdiction. We know the process and they broke the process. And mind you, this is an establishment that should be an honorable one. And yet, they move like syndicates. They Uy! Teka, usapang syndicates, parang may mali ah. Kayo yan eh. Kayo yung mga sindikato. Inamin mismo ng tatay mo yan eh. May death squad siya. 'Di ba? May mga tao siya para gawin ang mga bagay para sa kanya. 'Di ba? Oh. Andiyan sila Michael Yang, Michael Ewan, Michael Johnson, Michael Angelo. Yung mga Chinese na tropa ng tatay mo, ng kapatid mo. Kayo ang may mga sindikato. Kayo mismo ang sindikato. Tandaan niyo yung magnetic lifter, ha? Napakaraming droga at lahat nandyan sa Davao. Kaya wag mo kaming ginagago basti kasi gago ka eh. Di ba, bro tags? Maraming salamat, ha? Lukon to. Sisisi na naman sa iba. They have cooperated with the president who moves like a syndicate. Wow. Alam mo, Basti, ay ako nang patagalin. Pasasagutin ko na para sa'yo. Sino, Drake? Ito, si Atty. Claire na sasagot sa'yo. Bobo ka, Basti eh. Sa totoo lang. Sagutin ko na mga pinagsasabi mo, Basti. So, plaking ka na rito. Apo, tulungan na lang natin yung mga nabahasan. Leche ka, Bongo, manahimik ka na. O, Atty. Claire, pasok. Mayor Basti Duterte, kagagaling lang sa bakasyon. Oh, Kagagaling sa ibang bansa. Nag-inom. ng lalaki. Ng labae. Bakit? Hindi natin alam kung lalaki o babae ang ano eh. Tuloy natin. Instead na unahin ang kapakanan ng mga constituents sa Davao City dahil nakakaranas sila ng pagbabaha. Lubog na nga eh. Duterte. Pilipinas, Duterte pa rin. Nasaan ba yung tubo? Tinatangay na yung mga sasakyan eh. Nandun na nakakapit na lang sa puno eh. Nakaganto pa oh. Bobo. Pilipinas, Duterte pa rin. Wala nang bahay, Duterte pa rin. Boom! Better na! Subscribe na agad sa channel. Mamamatay na lang lahat natin. Pilipinas, Duterte pa rin. Better na! Ayop na talaga. Tony Claire, tuloy mo. Nakakatawa kasi itong mga Duterte talaga eh. Direk, huwag kang hindi ba natatakot? Baka mamaya tatakot tayo, pero laban lang, di ba? Ganun lang yan eh. Alam naman natin ginagawa natin. At ito, literal yan, mga kaiksena. Wala tayong ibang kahit ano atraso. Wala. Maliban na lang kung talagang yan, pag mga Duterte, alam mo na. Sabi nga ni Robin, bawal ang balat sibuyas. Kaya pagka nagbalat nagbalat paminta kayo, bading. Inuna pa talaga ang pamumulitika. Ang tanong niya, anong priority ng administrasyon? Kung hindi siguro sila madalas magbiyahe, hindi siguro sila madalas mabakasyon, at nanonood sila ng news, malalaman nila kung ano ba talaga ang programa at proyekto ng pamahalaan. Kaso nga po, Atty. Claire, ang problema, madalas po silang lumalaboy, gumagala, nagpapalamig ng pepe, nagpapatigas ng tubo, ng yelo, at nagpapainit ng pancake. Subscribe na agad. Si Sara, palamig pepe, si Baste, patigas yelo, si Pulong, painit pepe, si Kitty, pasabog ice cream. Better na! Subscribe na agad sa channel. Galing siya sa gay district sa Spain. Patungkol sa impeachment ng kanyang kapatid na si Vice Presidente Sara Duterte. Tandaan po natin, hindi po ito mandato ng administrasyon. Ito po ay mandato ng Kongreso. Correct. Wala pong kinalaman ang Pangulo
sa ginaganap na impeachment trial diyan po sa impeachment court. True. Kung talagang ninanais nila na siya ang maging Pangulo matapos ang termino ni Pangulo Marcos Jr. Mas magandang malinis niya ang kanyang pangalan, ang kanyang reputasyon. Hanggang ngayon kasi ay hindi pa napasisinungalingan ang ibang mga akusasyon patungkol sa confidential funds, pati na yung unexplained wealth. Na sa ngayon nga ay hinaharang pa ang pagbabukas ng mga importanteng dokumento. Mas gugustuhin po ng mga tao na bumoto sa taong alam nilang makakapagsilbi at may malinis na dignidad at integridad. Muli nagbintang na naman si Mayor Baste Duterte. Na lahat daw ay tinatakot. Hindi naman po makakasuhan ang ibang mga kaalyado nila o kung sino man kung wala namang naiaakusa na ginawang krimen o pagkakamali o labag sa batas. Ang problema nga talaga kasi, Attorney Claire, mahirap talaga sila umintindi. Nasa harapan nila, sumasambulat, sumasabog na sa mga mukha nilang ebidensya kung bakit nakakulong si Marcoleta at kung bakit din wanted si Bato at kung bakit din nakulong si Jinggoy. Pero wala lang, 'di ba? Deadma lang sila. Lahat na nangyayaring kamalasa sa buhay nila, ang sisi nila kay Pangulong Bongbong Marcos. Ang problema, si Pangulong Bongbong Marcos, deadma sa mga putakin ng mga Duterte na yan. Hindi lamang Oh. mga kaalyado ng mga Duterte ang nasasampahan ng kaso. Nauna na nga po ay kaalyado ni Pangulo Marcos Jr. Nauna pa po siyang sampahan ng kaso. Dahil sa Pangulo po kung saan ang ebidensya, doon lamang po dapat pagbasihan. Hindi ito gumagawa ng ebidensya. Hindi ito gumagawa ng intriga. Hindi tulad ng nakaraang administrasyon. Sinabi ko na yan, yung tatay nilang karton, gawain yan eh. Gumagawa ng intriga, gumagawa ng ebidensya, gumagawa ng kaso. Kung ano ang nakikita ng mga ebidensya, yan naman po ay inilalahad. Kung walang ginagawang krimen o labag sa batas, di naman kailangan matakot. Correct. Dahil ebidensya ang siyang magiging basihan kung sila ay makakasuhan o hindi. Tama. So sana ito ay maliwanag kay Mayor Baste Duterte. Malamang hindi po. Mahina utak nun eh, Basti eh. Bugok nga po eh. Mas magandang aralin niya muna ang mga ibinibintang o naaakusa sa mga tao ngayon ay nahaharap sa mga kaso bago siya mang-intriga. Ang sabi niya rin ay the president moves like a syndicate. Hindi po ba nadinig natin mismo sa tauhan ni dating Pangulong Duterte, si Colonel Espinido, na nung panahon ni dating Pangulong Duterte, ang PNP ay ginawang biggest organized crime group. So wag niya pong ipahid kay Pangulo Marcos Jr. yung ginawa ng kanyang ama nung siya ay presidente. Mayroong nagre-reward ng pera para pumatay. Correct. Mas maganda po kay Mayor Baste Duterte na wag siyang magbulag-bulagan. Or, kung alam naman niyang lahat ang ginawa ng kanyang ama at ng grupo nito, Hindi siya, Attorney Claire, hindi sa wag magbulag-bulagan. Wag siyang magbading-badingan. wag niyang ipahid kay Pangulo Marcos Jr. At yung patungkol naman sa issue ng ICC, kung paano nadala si dating Pangulong Duterte doon, hindi po ito magiging issue at hindi ito magiging problema kung wala naman pong di umano mga nabiktima. Kung wala naman din inamin ang kanyang ama na kanyang mga pinapatay. Kung walang napatay, walang biktima, Walang kaso. magkakaso, walang kaso, walang ICC, walang dahig. So wag niyang ipahid muli or ituro si Pangulo Marcos Jr. na may kasalanan patungkol dito. Sa kanila po ito nagsimula, hindi po kay Pangulo Marcos Jr. Malakas ang loob banggitin ng Vice Presidente Sara Duterte ang tungkol sa mga buhaya. Si Vice Presidente Sara Duterte ba ay nakikipag-usap sa kanyang sarili? Mas maganda na mag-reflect, isipin ano ba talaga ang records na mag-aamang Duterte. Mismo, ang dating Pangulong Duterte ay umamin Magnanakaw. siya
ay nagnakaw sa pondo ng bayan. Mm. Siya ay korap. Mm. Kaya lang, naubos na. Naubos Hindi pwedeng na. magmalinis. Katulad ng ginagawa ngayon ng Vice Presidente. Dahil siya mismo ngayon ay nililitis. May usapin patungkol sa mga paglulustay di umano ng pondo ng bayan. Kaya hindi pwedeng magturo lang ng mga sinasabing buwaya. Dahil baka sa kanya maturo ang ibang mga akusasyon patungkol sa di umano mga buwaya. So hindi pwedeng magmalinis si Vice Presidente Sara Duterte hanggat hindi rin niya naman nalilinis ang kanyang pangalan at integridad. Maliwanag, mga kababayan ko, ha? Oh, baste, alam mo, bading kang hindot ka. Ha? Tigil-tigilan mo na yan. Ha? Tingnan mo yung itsura mo, oh. Noong nakaraan na huling kita namin sa'yo at nagtapang-tapang ka pa kay Jen Torin. Taba-taba mo na maskulado ka. 'Di ba? Kaya alam mo, kang Baby James. Pero ngayon, oh, tingnan mo yung itsura mo, oh. Nasusobrahan ka na. Kasusubo. Subscribe na agad sa channel. Kasi pagka ganun, baka may mga mikrobyo na nasisip-sip siya, eh, di ba? Kasusubsup ng daliri niya. Alam mo naman, di ba? So may maano ka diyan, pwede kang ma-dehydrate, mga ganun, ma-infection yung ano mo, tiyan mo, di ba? Papayat ka talaga niyan, mukha kang mukha kang hupak. Boom, di ba? Grabe, utak ni Baste, no? Lahat sila naman ganyan eh. At halos lahat naman ng mga Duterte, DDS, Trolls, lahat. Lahat sila ganyan ang utak. Bugok. Subscribe na agad sa channel na lang. Di ba? So, anong masasabi nyo kay Baste bago natin talunan to at sisilipin natin ng kapiraso si Sara Duterte? Isasama ko na yan. Para isang bagsak. Oh, comment kayo ano masasabi nyo kay Baste. Dali, let's go sa go. Subscribe.